Mapagpalang araw po mga kapatid, mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Maraming salamat sa ating Amang Diyos dahil isang linggo na naman tayo. Nakarating din tayo dito sa loob ng bahay-sambahan upang sumamba sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, sino po ba yung mga taong tinatawag na mga antikristo? Kasi ito kasi mga Catholic faith defender, palagi silang nagpupo sa social media na ang mga relihiyon daw, ang iba't ibang relihiyon ay mga antikristo. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo, sino po ba ang tinatawag na antikristo? Ito ay hindi ninyo halos mapaniwalaan. Kasi marami kasi ang mga relihiyon. Yung tinatawag na antikristo, yung pumatay kay Hesukristo. Yung nagpako sa cross sa ating Panginoong Hesukristo. At sino pa ang mga tinatawag na antikristo? Yung mga relihiyon na nagsasabi na ang Hesukristo daw ay Diyos. Maraming mga relihiyon na nagsasabi na Diyos daw ang Panginoong Hesukristo. May iba pang relihiyon na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo daw ay Mighty God and Almighty God. Diyos nga maliit at Diyos na malaki. Abay, kasinungalingan po ang lahat ng mga iyan. Ito nga na lumitaw itong Holy Quadrilogy Religion Incorporated para maituro ang tama. Kasi nabulagan kasi sila eh. Alin po ba ang tama? Alin po ba ang totoo? Bakit tinatawag ninyo na Diyos ang Panginoong Hesukristo? Dahil po ba sa sinasabi na ito sa umpisa ay salita. Ang salita ay tunay. At ang may balak at ang Amang Diyos. Tika. Kailangan na may paliwanag ko itong maigi sa inyo. Sa umpisa daw ay salita o wika. At ang salita ay tunay. At ang matindi pa ito. At ang salita ay naging Diyos. Sino po ba ang may balak na gawin ang tama? Ang Amang Diyos. Yun ang tinatawag. Sa umpisa ay wika o panalita. Sa Bisaya, sa sinugdanan, ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios. Og
ang nagbuhat, ang Amang Diyos. Hindi ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo na. Diyan kayo nagkakamali, mga kapatid, mga kaibigan. Diyan kayo nagkakamali. Kaya nga, ituwid natin ang mga mali na mga pag-aaral, mga mali nga mga paniniwala. Iyon po nakasulat sa Juan 1:1 sa Old Testament. Sa sinugdanan, mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang Dios ang mao na siya. Iyon talaga ang tama. Pero hindi ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo na siya ang ayun, ang may balak ang Amang Diyos. Ito. Marami kasi mga relihiyon na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kasi nakagawa ang Panginoong Hesukristo ng mga milagro tulad ng mga panggagamot sa may mga lubhang masakiton, mga may sakit na mga tao. May isinilang bulag na hanggang sa kanyang pagtanda, bulag pa rin noong nadaanan ng Panginoong Hesukristo ay ginamot. Ayan, nakakita. Ano ba ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa bulag na iyon? Kumuha siya ng putik, lupa ba? Kumuha siya ng putik at gilamo sa mata noong bulag na yan mula pa ng pagkabata niya. At nakakita ang bulag. Di ba? Milagro? Oh. Tapos, yun po bang mga ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ibig po bang sabihin siya ay Diyos na? Hindi po. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo nung nakig-usap ang mga apostol sa Kanya, kung natatandaan pa ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ako'y aalis, pupuntahan ko ang aking Ama at iyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Napakaliwanag po sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pupuntahan ko ang aking Ama. Hindi nagsabi ang Panginoong Hesukristo nga, pupuntahan ko ang aking sarili na ako ay Diyos. Hindi po. Mali na mga pananampalataya. Napakaliwanag po sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo. Ako'y pupunta sa aking Ama at inyong kayo, Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Napakaliwanag po sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit niyo po gagawin siyang Diyos? Kasi ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y maghanda ng tahanan ninyo, kayo, mga tao. Ako'y maghanda ng tahanan ninyo upang kung nasaan ako, nandoon din kayo. Napakaliwanag po sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo.
ako'y maghanda, ikang nga, maghanda ng tahanan ninyo na kung saan ako, nandoon din kayo. Ano po ba ang tahanan na iyan? Ito, maganda ito. Ano po ba ang tahanan na iyan? Iyang tahanan na iyan, iyon ang bagong lupa at bagong langit, ang bagong Jerusalem. Maliwanag. Nasaan na siya? Ayun, nandito na. Nandito na. Makikita na kahit ang ating mga scientist nakita nila. Noong una nakita nila parang isang tuldok lang yun. Hanggang lumaki. Lumaki at lumaki. Ngayon, gusto nilang lalagyan ng pangalan yung nakikita nila. Hindi sila makalagay ng pangalan sapagkat hindi nila alam na iyon ay gawa ng ating Amang Diyos. Bakit ginawa ang mga iyan? Para matupad yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y aalis, pupuntahan ko ang aking Ama at iyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ako ay maghahanda ng tahanan ninyo na kung saan ako, nandoon din kayo. Ayan na, ito na, nakikita na. Kaibigan, kapatid, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga Catholic faith defender. Liniligaw nila ang mga tao. Ang nagpatay, ang totoo lang, totoo talaga, ang nagpatay sa ating Panginoong Hesukristo, ang nagpako, ang mga Hudyo. Yung mga may kalo na parang buntot ng kabayo dito. May sombrero sa parang buntot ng kabayo. Yun sila ang nagdakip. Sila ang mga Hudyo. Dinakip nila ang Panginoong Hesukristo. Yun ito, kaibigan, kapatid, ang totoo. Kaya nga, lumitaw ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated para ituturo ang tamang daan tungo sa kaligtasan ng tao. Marami ang nagtatanong, ano po ba ang ibig sabihin ng quadrogy? Sinabihan ko sila, ang quadrogy, bakit tinatawag na quadro? 4. Ang number 1, si Jehovah. Ang number 2, si Jireh. Ang sabi nila, sino po ba yung si Jireh? Iyon si Jireh, iyon ang tinatawag na provider. Sino itong si Jason? Itong si Jason, siya ang number 1 na manggagamot sa buong mundo, sa spiritual. Bago dumating ang Panginoong Hesukristo, yun po ang ibig sabihin ng The Holy Quadrogy. Bakit tinatawag na huli? Isang banal. Balaan, kumbaga sa Bisaya. Yung po bang 4
ay nakasulat ba sa banal na aklat? Opo. Nakasulat po sa Daniel 12:4. Ano po ba ang sabing propitang si Daniel? Ang sabi niya, nakita ko na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ang dagat, ang ibig sabihin ay buhay ng tao, mga tao. Ang 4 na malalakas na hangin, ito ang The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Sa YouTube, sa Facebook, walang nagko-comment sapagkat takot sila sa pagkukomento dahil ang lahat ng mga tinuturo ko ay wasto at tama mula sa langit. Ito kasi ang aking tungkulin. Nung una, sa bago pa, marami ang mga tao na ako ay kinutya nila. Pero nasaan na sila ngayon? Wala na. Ngayon, ano ang ginagawa nila? Marami kasi sila, itong mga kampo ni Satanas. Ano ang ginagawa nila ngayon? Sisirain nila ang mga cellphone na ginagamit sa paghayag ng mga katotohanan na ginagamit ng Holy Quadrilogy. Sisirain na lang nila. Ayaw kasi hindi sila gusto marinig at makita sa mga tao. Masakit ito Marami kasing mga malalaking mga kabundukan ng mga reliyon. Masakit ito. Si Eli Soriano nakabasa na nun sa Daniel 12:4 na talagang may 4 na malalakas na hangin na makapinsala talaga. Sa Holy Quadrilogy Religion Incorporated, hindi paramihan ng membro, hindi paramihan ng tao, kundi maraming mga banal na mga espiritu na nandito ngayon. Sila ay nakikinig. Sila ay nakaupo. Ang sabi nila, patuloy sa pagtuturo. Ikaw kasi ang aming guro. Maraming salamat sa Amang Diyos. Kahit bilang ako ay isang tao, mahamak, parang isang uod na gumagapang sa lupa. Parang isang uod na kumakain ng mga damo. Pero ang aking mga ngipin ay mahait tulad ng swab ng espada. Tapos kayong mga Katoliko, kayong mga Catholic Faith Defender, nagsasabi na ang mga reliyon daw, ang mga iba't ibang mga reliyon ay mga antikristo. Kayo ang mga antikristo. Kayo ang kumuha, kayo ang nagdakip kang Kristo. Kayo ang pumatay, kayo ang nagpako doon sa krus. Number one kayo. Kayo na antikristo. Kayong mga Catholic Faith Defender. Sige nga. Sino ang pumatay? Sino ang dumagip? Yung ibang mga sikta-sikta na naman na mga reliyon, galing na yun sa inyo. Kasi ang ginagamit na Biblia nila ay sa inyo.
Para na marami silang membro, marami silang makukuha na kwarta. Naku po, kawawa kayo. Kawawa kayo. Kayong lahat na nagsasabi na Diyos si Kristo. Kayo ang Antikristo. Ibang reliyon itong kang Kibuloy. Kasi ito si Kibuloy, siya daw ang Kristo. Siya daw ang only Son of God the Father. Ang ibig sabihin, only Son of the God the Father, si Kristo siya. Mali. Mali iyan. Sundin natin ang The Holy Quadrilogy. Ito ang tama. Kung saan kayo naroroon, mga kapatid, mga kaibigan, alam ko na may mga tao na nakakita sa pagtuturo na ito. Ano ang ginagawa ng mga kakampon ni Satanas? Sisirain talaga nila ang mga computer. Sisirain talaga nila ang mga cellphone na gagamitin ng Holy Quadrilogy para maihayag ang katotohanan na iyong mga relihiyon na yan ay Antikristo. Hindi sila makakomment. Takot kasi sila mag-comment. Saan sila mag-comment? At ano naman ang kanilang i-comment? Na ako'y nagsasabi, iisa lamang ang tunay at buhay na Diyos nasa sa langit. Siya po ang Ama. At siya po ay walang katawan, walang laman at buto. Espiritu ang kaniyang tulad ng hangin. Si Kristo ba? May laman, may buto, upo. Bakit gusto ninyong tawagin na Diyos ang Panginoong Hesukristo? Ipinanganak tao May mga reliyon pa na nagsasabi, ang Diyos daw ay ipanganak tunad may ina, may ama. Ang Diyos daw tulad daw pwedeng ipanganak daw sa aso o baboy. Naku po. Ngayon, kung mapalo yung aso mo, wala ka na Diyos. Mali na mga paniniwala. Kaya nga ituwid natin, kaibigan, kapatid. May relihiyon din na nagtuturo na ang Diyos ay espiritu, ang kanyang kalagayan. Mayroon. Sino po? Yun si Felix Manalo. Siya'y nagtuturo na ang Diyos, ang Ama, ay espiritu ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. At siya din ang nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay tao. Ang mali ito. Ginagamit niya ang Biblia para yumaman siya. Ang tanong ko, noong ang Panginoong Hesukristo ay naglalakad, nagtuturo, may dala ba siyang Biblia? Pakisagot nga. Wala, no? At marami ang mga tao na nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo. May isa pang byuda, nagdala ng timba, kumuha ng tubig,
nadaanan niya ang Panginoong Hesukristo. Nakaupo doon sa puno ng kahoy at doon nagtuturo. At ano ang sabi ng byuda? Ito na siguro ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Buti pa yung byuda. Ano ang sabi ng byuda? Nagdala siya ng timba para mag-igib siya ng tubig. Nakadaan, marami kasing tao doon sa punong kahoy. Doon ang Panginoong Hesukristo nagtuturo. Anong sabi niya? Ito na siguro ang Panginoong Hesukristo. Ano ang ginawa ng byuda? Hindi siya nakaigib ng tubig. Lumakad siya, nagbahay-bahay at nagmimisyon. Sabi niya, may nagtuturo doon sa mga salita ng Diyos. Baka ito na ang Panginoong Hesukristo. Ito na ang magtuturo, ito na ang guro. At marami ang mga taong nakikinig. Ngayon, marami ba ang mga taong nakikinig sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated? Wala po eh. Iilan lang. Lalo na ngayon na pinigilan tayo sa mga kakampo ni Satanas. Ini-ignore lang nila. Ang mali ni Felix Manalo, noong siya'y malubha na ang kanyang karamdaman, nagpatawag siya ng pari at nangumpisal, at siya'y sumisigaw, Diyos ang Panginoong Hesukristo. Diyos ang Panginoong Hesukristo. Pero sa mga panahon na yan, tapos na siyagi santalanahan sa apat na mga ministro. Natatandaan ko pa yung isa, naabutan ko pa yung isa, yung si Teopilo C. Ramos. Si Teopilo C. Ramos, yan, siya ang kanang kamay ni Felix Manalo. Pagkatapos sa santalana, nagpatawag siya ng pari at nangumpisal. Diyan siya nagkakamali. Ang mali pa rin niya, siya'y nagpatawag na ibon na mandaragit. Ang isang ibon may pakpak. Ang tanong ko, si Felix Manalo ba ay may pakpak? Wala, di ba? Ayan. Ito pa, marami ang mga relihiyon na gumagawa ng mga kasamaan, mga kasinungalingan. Alam po natin, yung Pentecostal, yung born again, yung Baptist, marami sila. Ano ang ginagawa nila? Kung mapanood ninyo ang mga balita, may pastor na ang kanyang kalibin, ang kanyang yung dalaga, simple bilang dalaga, nagpropose yung kanyang kasintahan, yung nobyo niya, at pinapatay ng pastor. Yun namang gunman ay isang pastor din. Naku po. Grabe. Iyon ang mga kamalian na ginagawa ng tao. Yung pagsisinungaling, maraming tao mga sinungaling. Yun po bang mga kasinungalingan? Sino po ba ang ama ng kasinungalingan? May mababasa tayong po sa banal na aklat na ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Ngayon, tingnan ninyo. Dito lang sa ating gobyerno sa Pilipinas, kung sino ang nagsasabi ng totoo, abay kinukontra nila. Yun namang mga nagkukontra ay mga magnanakaw, mga sinungaling.
Diyan, pinakita ko lang sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, kung totoo ba ang mga sinasabi ko. Tandaan natin, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan nila. Ang totoo ginawa nilang mali, ang mali ginawa nila ng totoo. Yun ang kapangyarihan ni Satanas. Huwag tayong magpadaig, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat siyasatin natin ng mabuti. Titingnan natin ng mabuti. At magbulay-bulay tayo. Kung totoo ba ito o hindi. Mga kapatid, mga kaibigan, tatandaan natin, may 4 na malalakas na hangin na makapinsala at mawawasak ang lahat ng mga malalaking bukid na mga relihiyon. Nakasulat po yan sa Daniel 12:4 na ang sabi, huwag nang ipagamit ang Biblia. Yung anong ginagamit nila para sila makapangarta. Yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang dito na lamang po tayo ay tumayo at tayo ay manalangin sa ating Amang Diyos.